Maaaring lahat naman tayo ay ayaw makaranas ng anumang hirap. Pero maiiwasan mo nga ba ito kung ito naman talaga ang nakatadhana para sa atin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Louie. Tila lahat na nga ng uri ng hiya inaramdaman na ni Louie sa kanyang sarili. Nahihiya siya sa buhay na nakagisnan niya. Nahihiya siya sa itsura niya. At nahihiya siya sa tuwing nakikita siya ng mga tao. Nasanay na nga kasi siya na sa bawat pagharap niya kanino man, talagang hindi naging maganda ang kanyang mga karanasan. Noong una ay wala pa nga siyang ideya kung bakit ganito ang trato sa kanya ng mga tao. Ngunit habang nagkakaisip siya at nalalaman ang realidad sa kanyang paligid, doon na nga rin niya napagtanto na sadyang malupit ang mundo. Kahit nasa laylayan ka na at naghihirap, pilit pa nga rin silang gagawa ng paraan para lalo kang malubog. Katulad ng karamihan ay kabilang ang pamilya ni Louie sa mga hindi pinalad sa buhay. Literal na isang kahig isang tuka ang nangyayari sa kanila. Kung hindi magtatrabaho ang kanyang tatay, siguradong gutom ang buo nilang pamilya. Sa tuwing kumakain sila, ay masaya na nga sila kung mayroon man silang ulam. Dahil nasanay na nga rin sila na tanging kanin at toyo o asin lamang ang nasa pagkainan nila. Kuya Louie, kakain ka pa ba? Pwede ba kuya? Sa akin nilang itong natitirang kanin? Gutom pa kasi ako eh. Inosenteng tanong ng kanyang nakababatang kapatid na si Jared. Sige Jared, sa'yo na yan. Busog pa naman ako eh. Ubusin mo na yung bunso. Sagot naman ni Louie, kahit na ang totoo, gusto pa nga sana niyang kumain. Sanay na nga rin naman kasi si Louie sa mga ganitong bagay. Handa siya magparaya upang kahit papaano makatulong siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Isang mabubuti ang tatay ni Louie at ang kanyang nanay naman pa-extra-extra lamang kung mayroong gustong magpagamas o magpaputol ng mga damo. Kung minsan nga, sumasama na nga rin siya sa kanyang nanay para kahit papaano magkaroon nga rin siya ng sariling kita. Bata pa lamang si Louie, marunong na nga siya sa iba't ibang gawain. Kahit sa mga napakasimpleng bagay kasi, masayang-masaya na nga siya kapag alam niya nakakatulong na nga siya sa kanyang mga magulang. Pero sa bait na ipinapakita ni Louie sa lahat, tila hindi naman kanais-nais ang ginaganti sa kanila ng mga tao. Para bang hindi na nga kasi alam ng mga ito ang salitang respeto kapag ang pamilya nila Louie ang kanilang kaharap. Gaya na lamang noong isang beses, habang papauwi si Louie at ang kanyang nanay galing sa paggagamas, dumaan muna sila sa isang maliit na grocery store para sana bumili ng kanilang maiulam. Pero noong papasok na nga sana sila dito, ganito kaagad ang naging bungod sa kanila ng mga tauhan sa grocery store. Oy, saan kayo pupunta? Diyan po sa loob. Bibili lang po kami ng delata. Sagot naman ng nanay ni Louie sa gwardya. Bibili o magnanakaw? Magkaiba yun manang ha? Pabalang naman ang sambit ng gwardya. Hindi po sir. Hindi naman po kami magnanakaw eh. Bibili po talaga kami. Nako manang, alam na alam ko na yung mga ganyang galawan. Kaya hindi mo na ako maiisahan. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Tsaka tingnan nyo nga yung suot nyo. Napakadumi nyo na nga. Napakabaho pa. Sa itsura nyo yan, hindi talaga kayo pwede pumasok. Kung gagawa kayo ng kalokohan, doon kayo. Dahil hindi kayo ubra sa akin. Umalis-alis na kayo. Kapag nagpumilit pa kayo, ipapadampot ko na kayo sa mga pulis. Nangilid talaga ang mga luha ng nanay ni Louie habang sinasabihan nga sila ng ganito ng gwardya. Sa ganitong pagkakataon, alam din naman natin na napakasakit ito para sa isang magulang. Pero katulad ng sakit na ito, ramdam na ramdam nga rin ito ni Louie bilang anak. Manong gwardya, maulang galang lang po. Pero tama po si nanay.
Hindi po kami magnanakaw. Huwag naman po sana kayo ganyan na madaling makapanghusga. Nay, tara na po. Sa iba na lang po tayo bumili. Huwag niyo na pakinggan yung mga sinasabi niya. Pilit na hinila ni Louie ang kanyang nanay na tulala pa rin sa sobrang pagkapahiya. Habang sila ay naglalakad, napakadami na nga rin pumapasok sa isipan ni Louie. Lalo siyang nagkaroon ng rason para mangarap ng mataas. Magkahalong galit at lungkot ang kanyang nararamdaman. Napapatanong na lamang din siya kung bakit ba sila pa ang kailangan makaranas ng ganitong bagay. Kailanman, hindi naman sila gumawa ng masama sa kapwa. Sa kabila ng hindi magandang karanasan ni Louie, hindi pa nga ito dito nagtatapos hanggang sa paaralan na kung saan dito niya hinuhubog ang kanyang sarili. Hindi nga niya akalain na maging sa lugar na ito, napakadami pa nga ring tao na mapanghusga. Kung sino pa ang itinuturing niyang mga kapatid at kaibigan, sila pa nga rin mismo ang nagbibigay sa kanya ng rason para lalong panghinaan ng loob. Louie, bakit hindi ka nalang tumigil? Sige nga, sa tingin mo ba, makakatapos ka talaga? Mas maganda na ipagpatuloy mo na lang yung pagsama mo sa nanay mo. Maggamas ka na lang din ng mga damo. O kaya sumama ka na lang din sa tatay mo. Bagay din naman sa iyo ang basurero eh. Siguradong yun din naman nababagsakan mo. Kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Walang prenong sambit ng kaklase niyang si Joaquin. Oo nga Louie, tayong kaibigan lang. Ngayon pa lang, umpisa na muna mag-practice kung paano manglimos. Dahil kapag wala na kayo, manlilimos na lang din kayo. Tara, mag-practice ka na. Umupo ka dito, tapos bibigyan ka namin ng mga lata. Natatawa namang sabi ng isa pa niyang kaklase na si Benny. Pilit na lamang din tumatawag si Louie dahil kahit masakit, iniisip na lamang din niya na isang biro lamang ito mula sa kanyang mga kaibigan. Sila lamang din kasi ang itinuturing niyang kaibigan dito. Kahit na ang totoo, tila ba isang alila ang trato sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Tuwing break time, pinapanood nga lamang niya kumain ang mga ito. At kapag uwian naman, siya ang tagabitbit ng kanilang mga gamit. Sinusunod na lamang niya ang anumang utos ng kanyang mga kaibigan, kapalit ng barya na inaabot nila. At para masabi lamang na mayroon siyang kaibigan. Sabik nga kasi si Louie sa ganitong pakiramdam na mayroon siyang kaibigan. Dahil mula pagkabata, nilalayuan na nga siya ng mga kapwa-bata niya dahil ang tingin ng mga ito sa kanya ay masamang tao siya. Minsan nga, sa tuwing nakikita siya ng kanyang mga magulang na malungkot, hindi nila maiwasang maawa kay Louie. Louie, malungkot ka na naman. Alam ko na kung bakit. Nalaman ko, inabi ka na naman ng mga kapitbahay natin kanina sa labas. Ang mga taong yun talaga walang magawang matino sa buhay. Sobra na talaga sila kung makapanghusga. Pati nga ang kapatid mong si Jared, hindi rin nila pinapalagpas. Sana lang talaga, magbago na rin ang buhay natin. Malay natin, manalo tayo sa loto, di ba? Baka kapag nagbago na ang buhay natin, hindi na nila tayo gantuhin. Malungkot na saad ng nanay ni Louie. Sanay naman sila na inaapi ng mga tao. Pero hindi nga niya talaga maiwasang magalit kapag nadadamay na nga si Louie at ang kanyang kapatid. Pagsubok ko lang ito, Nay. Alam ko po, malalagpasan din po natin to. Hayaan niyo po. Basta magtagumpay lang ako sa lahat ng mga plano ko. Sisiguraduhin ko po, hindi na nila tayo babastusin at matututo na rin sila na irespeto tayo. Matatag na sambit ni Louie. Sa bawat araw, literal na nangangarap ng gising si Louie dahil lagi niyang iniisip na kapag nagbago na ang buhay nila, sigurado magbabago na rin ang pakikitungo sa kanila ng mga tao. Ayaw na nga niya makaranas ng pang-api. Pero isang araw, habang kasama ni Louie ang kanyang mga kaibigan sa eskwelahan, hindi nga niya akalain na mayroon palang masamang pinaplano ang mga ito sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanilang klase, biglang napatanong ang kanilang guro.
Teka lang, class. Nakita niyo ba ang cellphone ko? Nakapatong lang yung kanina dito sa lamesa ko eh. Bakit naman biglang nawala? Natatarantang tanong ng kanilang guro. Ilang sandaling natahimik ang lahat. Pero napansin ni Louie na parang nagtatawanan sa likod ang kanyang mga kaibigan na sila Joaquin at Benny. Hanggang sa maya-maya pa, biglang nagsalita ang mga ito. Ma'am, yung black na cellphone po ba? Parang nakita ko yung kanina ha. Paunang sabi ni Joaquin. Oo nga ma'am, nakita yun namin kanina. Hawak-hawak ni Louie. Kasi inilagay niya sa bag niya. Hoy Louie, nasa iyo ata yung cellphone na hinahanap ni ma'am eh. Ilabas mo na yun. Ikaw naman talaga oh. Pati ba naman si ma'am, tinalo mo pa. Hindi ka ba naawa kay ma'am? Napakabait niya sa atin. Tapos kukuhanin mo pa ang cellphone niya? Masama yan. Kaya ibalik mo na yan. Sambit naman ni Benny. Nagulat talaga si Louie sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Dahil wala naman siyang ideya kung bakit siya ang pinagbibintangan ng mga ito. Ano bang sinasabi niyo? Wala akong hawak ng cellphone kanina. At lalong hindi ko gagawin yun kay ma'am. Kahit tingnan niyo pa ang bag ko. Maniwala kayo sa akin ma'am. Nagsasabi po ako ng totoo. Matapos niya itong sabihin, kaagad nga niyang kinuha ang kanyang bag. Binuksan niya ito sa harapan ng mga ito. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Pero maging si Louie, gulat na gulat noong makita nga niya ang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Teka lang Louie, yan nga ang cellphone ko ha. Ano Louie? Ipaliwanag mo nga ang tungkol dyan? Paano namang napunta sa bag mo ang cellphone ko? Ang dami-dami mo pang sinasabi kanina. Puro lang pala sinungalingan. Mabuti na lang, nakita ka ng mga kaklase mo. Grabe ka naman Louie oh. Noong una, naaawa pa talaga ako sa'yo. Palagi ako nagmamalasakit sa'yo. Pero ganito lang pala ang gagawin mo? At sa akin ba? Dismayadong sabi ng kanilang guro. Pero ma'am, hindi ko po talaga alam kung paano po yung napunta sa bag ko. Hindi ko po alam kung paano yung nangyari. Dahil unang-una, hindi ko po talaga kinuha o nahawakan man lang ang cellphone nyo. Promise ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Kilala niyo naman po ako, di ba? Hindi po ako ganyang tao. Hindi ko po ugali na kumuha ng hindi naman sa akin. Oh Louie, kilala nga kita. Pero mali naman pala ang pagkakakilala ko sa'yo. Wala na. Simula ngayon, sira ka na sa akin. Alam mo ba, sa ginawa mo sa akin, pwedeng-pwede kitang tanggalin ngayon sa klase ko at i-kick out na. Mabuti na lang, may natitira pa akong awa sa'yo. Sa mga oras na ito, hindi na nga napigilan pa ni Louie na mapaiyak sa harap ng kanyang mga kaklase at ng kanyang guro. Alam niya sa kanyang sarili na totoo naman ang kanyang mga sinasabi. Ngunit alam nga rin niya na sa puntong ito, malabong maniwala pa sila sa kanya sa kabila na nangyari. Hindi na nga niya namalayan ang kanyang sarili, pero kusang tumayo ang kanyang mga paa. Lumuluwang lumabas si Louie sa kanilang eskwelahan kahit hindi pa naman oras ng kanilang uwian. Pagkarating sa kanilang bahay, doon nga bumuhos ang kanyang mga luha. O Louie, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Inapi ka na naman ba ng mga kapitbahay natin? Tingnan mo nga talaga yung mga taong yan oh. Ayaw talaga tayong tigilan. Bungad kay Louie ng kanyang nanay. Hindi po nay. Yung mga tinuturing ko po kasing mga kaibigan sa eskwelahan, ginawan po nila ako ng hindi maganda. Nay, ayoko na pong pumasok. Dito na lang po ako sa bahay. At tutulong na lang po ako sa inyo ni tatay. Pasensya na po, Nay. Pero ayoko na po talagang pumasok sa eskwelahan. Hindi ko na po kayang maranasan pa ang ginagawa nila sa akin. Sa puntong ito, hindi na nga rin napigilan pa ng nanay ni Louie na mapaiyak habang magkausap sila.
Patawarin niyo kami anak ha. Dahil kailangan mo pa yung maranasan. Dahil sa kapabayaan namin ng tatay niyo bilang magulang niyo. Hindi namin nagawang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Sa halip na kasaganahan, puro lang paghihirap ang nararanasan niyong magkakapatid. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Naniniwala naman po ako na mayroong mas magandang plano sa atin ng Diyos. Kahit naman po nagkakaganito tayo ngayon, hindi pa rin po ako susuko. Alam ko po, madami pa rin ibang paraan para magtagumpay. Pero sa ngayon po, mas uunahin ko pong makatulong na lang muna sa inyo. Magmula nga noong araw na ito, hindi na nga bumalik pa si Louie sa eskwelahan. Gaya ng kanyang sinabi, tumulong na lamang siya sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Madalas ay sumasama siya sa pangangalakal ng mga bote sa kanyang tatay. At kapag nakaka-extra naman ng kanyang nanay sa paggagamas, sumasama nga rin siya dito. Lahat ng kanyang kinikita ay buong-buo niyang inaabot sa kanyang mga magulang para makatulong sa pagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid. Ang palagi na lamang din niyang sinasabi, ayaw niyang matulad sa kanya ang bunsong kapatid. Kaya gagawin din niya ang lahat para suportahan kung ano man ang pangarap nito. Hindi talaga naging madali para kay Louie ang pagtatrabaho niya ngayon kasama ang kanyang mga magulang. Dahil ngayon niya napagtanto na talagang napakahirap pala ng mga nararanasan ng mga ito. Mabuhay lamang silang magkapatid. Buong akala nga rin niya ngayon ay makakaligtas na siya sa mga taong nangaapis sa kanya dahil malayo na siya sa mga tao na gumagawa nito sa kanya. Pero isang beses, habang namumulot si Louie ng mga bote sa basurahan, hindi nga niya inaasahan na bigla nga rin mapapadaan dito ang kanyang mga kaklase at ang mga dating kaibigan. Natigilan siya noong makita niya ang mga ito na nagtatawanan habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Sabi na nga ba namin, Louie, ikaw yun eh. Mabuti naman, sinunod mo na yung payo namin sa'yo na sumama ka na lang sa tatay mo. Tingnan mo, magbubuti ka na rin ngayon. Diba? Tama naman kami. Diyan ka talaga babagsak? Ayaw mo pa maniwala sa amin dati eh. Pinapahirapan mo pa talaga ang sarili mo sa pag-aaral. Pangiinsulto ni Joaquin habang mahagalpak sa tawa. Nakakadiri pala yung ginagawa mo, Louie. Napakadumi at napakabaho ng kanyang basura. Tapos hinahalukay mo pa. Grabe, ang tibay ng sikmura mo. Sa bagay, yan naman talaga ang nararapat sa iyo eh. Kaya sige, ipagpatuloy mo lang. Pangangantsaw nga rin ni Benny. Pati ang kanyang mga dating kaklase ay pinagtatawanan siya. Oo, madumi at mabaho nga itong ginagawa ko. Pero para lang din malaman nyo, kahit ganito ang hanap buhay namin, literal na madumi sa paningin nyo, pero sa malinis na paraan pa rin naman kami lumalaban sa buhay. Hindi ko gawain ang gumawa ng masama para lang pabagsakin ng isang tao, gaya ng ginawa nyo sa akin. Oo, Joaquin, Benny, alam kong kayo din ang naglagay ng cellphone noon ni Ma'am sa bag ko. Oh, edi alam mo naman pala eh. Huwag ka na masyadong magdrama dyan. Dahil dapat, magpasalamat ka pa sa amin. Kung hindi dahil sa amin, hindi mo agad nahanap ang trabaho para sa'yo. Tignan mo nga ngayon. Dahil sa amin, naging magbubuti ka na. Congrats, Louie. Binabati ka namin. Mapang-asar pang sabi ni Joaquin. Napailing na lang talaga si Louie sa mga ginagawa at sinasabi sa kanya ng mga ito. Ipinapangako ko sa inyo, darating din ang araw na hindi nyo na ako pwedeng insultuhin pa. Irerespeto nyo rin ako. Hindi habang buhay, nasa ibaba ang aming pamilya. Makakaahon din kami. At kapag nangyari yun, hindi ko gagawin sa kapwa ko kung ano man ang ginagawa nyo sa akin. Tandaan nyo yan. Wow! Nakakatakot at nakakabilib naman namang sinasabi mo, Louie. Malapit na sana kaming maniwala sa iyo eh. Kaso, sanay na kami dyan. Tulad ng dati, nangangarap pa lang naman ng gising eh. Diyan ka na nga. Sobra-sobra ng pagiging hibang mo. Tara na, mga kaklase. Huwag na tayong lumapit dyan kay Louie.
At parang may sakit ata yun sa pag-iisip eh. Nakakatakot naman. Baka pati tayo, mahawa pa sa kaibangan niya. Napapikit at napahingang malalim na lamang si Louie. Pilit niyang nilalabanan ang lungkot at galit na kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Hindi pa niya alam kung papaano, pero mas lalo siyang nagkaroon ng rason para lalong lumaban. Itinuloy lamang ni Louie ang pagsama sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Kasabay din noon, kahit hindi nga siya nag-aaral sa eskwelahan, hindi pa rin naman siya tumigil sa paggawa ng paraan para magkaroon pa rin ng kaalaman. Sa tuwing mayroon siya napupulot ng mga libro, binabasa niya ito at pinag-aaralan. Sabi nga niya sa kanyang sarili, walang dahilan para sumuko siyang matuto, kaya't gagawa siya ng paraan para magkaroon pa rin siya ng sapat na kaalaman. Lumipas pa nga ang panahon, ay hindi pa nga rin tumigil si Louie sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, ay halos siya na nga rin ang pumupuno sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Isang araw naman, habang mag-isang namumulot si Louie ng mga bagay na pwede niyang ikalakal, nagkataon na nasa harap siya ng isang napakalaki at napakagandang bahay. Binuksan niya ang basurahan sa harap nito. Sa ilang minuto nga niyang paghanap, bigla niya napansin ang isang bag na parang mayroong laman. Kaagad niya itong kinuha. Napalingon pa nga siya sa kanyang paligid bago ito buksan. Pero nung buksan na nga niya ito, nawindang talaga si Louie noong makita niya ang napakadaming pera na laman ng bag. Sa sobrang dami nga ng perang laman nito, ay halos umawas nga ito sa bag. Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Louie. Bigla niyang naisip na ito na nga talaga ang solusyon sa hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Maaari na nga niyang mabago ang buhay nila gamit ang limpak-limpak na salaping ito. Kaagad na tumakbo si Louie papauwi sa kanilang bahay. O Louie, bakit naman parang may humahabol sa'yo sa sobrang pagmamadali mo? Pagtataka ng kanyang nanay. Nay, magbabago na po ang buhay natin. Hindi nyo na po kailangan pa magtrabaho dahil mayaman na po tayo ngayon. Tay, milyonaryo na po tayo. Ha? Anong sinasabi mo, anak? Ano ba nangyayari sa'yo? Kaagad na sinarado ni Louie ang pinto ng kanilang bahay. Unti-unti niyang binuksan ang bag na kanyang dala at ipinakita niya ito sa kanyang mga magulang. Anak, saan galing yan? Ang daming pera niya na. Gulat na sambit ng kanyang tatay. Tay, nakita ko po ito kanina sa basurahan. Doon po sa tapat ng mansyon. Pagkakataon na po natin ito para mabago na po ang buhay natin. Ito na po ang susi para talaga sa atin to. Naku anak, sobrang dami talagang pera niyan. Sigurado magbabago talaga ang buhay natin. Pero Louie, alam din naman natin na hindi sa atin ang perang yan. Kahit na napulot mo lang yan at hindi mo naman ninakaw, hindi pa rin sa atin yan. Ayokong sumagana ang buhay natin dahil lang sa bagay na hindi naman natin pinaghirapan o hindi pinagkaloob sa atin ng tunay na may-ari niyan. Tama ang tatay mo, Louie. Malaking tulong man yan sa pamilya natin. Huwag pa din tayong umasa dyan. Isauli na lang natin yan sa tunay na may-ari niyan. Kahit mahirap man ang buhay natin, mas maganda pa rin kung mamuhay tayo na walang dinadalang konsensya. Sa mga payo ng kanyang mga magulang, biglang naimasmasan si Louie. Napag-isip-isip niya na tama nga ang kanilang sinasabi. Ang napakadaming pera na hawak niya ngayon, hindi naman talaga nila pagmamay-ari. Sige po, tama nga po kayo. Hindi naman talaga sa atin to. Kaya gagawin ko na lang po kung ano ang tama. Isasauli ko na lang po ito sa tunay na may-ari ng mga perang ito. Pasensya na rin po kayo, Nay, Tay. Inamin ko po, nabulag po ako noong una sa perang ito. Pero mabuti na lang po, hindi niyo po okay nung sinte. Tandaan mo anak,
Hindi hadlang ang kahirapan para patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, pilitin pa rin natin na gawin o sundin kung ano talaga ang tama. Tara na, Louie, at sasamahan ka na rin namin na isauli ang mga perang yan. Kaagad na ngang bumalik si Louie kasama ang kanyang mga magulang sa mansyon kung saan niya napulot o nakita ang bag na ito. Halos kalahating oras na nga silang tumatawag sa gate nito. At maya-maya pa, mayroong lalaki na nagbukas ng gate. Magandang araw po, sir. Gusto ko lang po sanang itanong kung sino po ang may-ari ng bahay na ito. At kung hindi po ako nagkakamali, sa inyo po ba galing ang mga basurang laman ito? Tanong ni Louie sa lalaki, sabay turo sa basurahan na nasa tapat ng mansyon. Magandang araw din. Ako si Eric at ako ang may-ari ng mansyon na ito. Tama ka. Sa amin nga galing ang basura na yan. Bakit? May naging problema ba? Pasensya na kayo ha. Baka hindi na ayos ng mga kasambahay namin. Pagtataka ng lalaki. Wala naman po, sir. Pero sa inyo po ba ang bag na ito? Matapos itong sabihin ni Louie, ipinakita niya sa lalaki ang bag na kanyang napulot. Naku, dyan pala napunta ang bag na yan. Sa totoo lang, noong isang araw ko pa hinahanap ang bag na yan dahil may lamang pera yan. Bala ko sanang i-deposit yan sa bangko. Pero nalasing ako noong isang araw kaya hindi ko maalala kung saan ko nailagay yan. Naitapon ko pala. Noong makumpirma nga ni Louie na ito talaga ang nagmamay-ari ng bag na ito, hindi na nga siya nagdalawang isip na ibigay ito dito. Ito na po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po namin binawasan yan ng kahit isang sentimo. Napulot ko po yun kanina sa basurahan. At nagulat nga po ako noong makita ko na napakadami po palang pera ang laman yan. Pero teka bata, maitanong ko lang din. Alam niyo naman pala na madami itong laman na pera. Pero bakit naisipan niyo pa rin na isauli ito sa akin? Sigurado naman ako, hindi rin madali ang buhay na pinagdadaanan niyo. Pero mas pinili niyo pa rin na isauli yan. Ayaw niyo ba ng pera? Naku sir, hindi naman po sa ganun. Sa totoo nga lang po, nangangailangan po talaga ng pera ang pamilya namin. Kung hirap lang po ang pag-uusapan, talagang mahirap po kami. At noong makita ko nga po ang napakadaming pera na laman ng bag na yan, naisip ko po talaga na yan na ang susi para magbago ang buhay namin. Pero mismo mga magulang ko po ang nagpaliwanag ng isip ko. Hindi po porket mahirap kami, gagawin na rin namin rason yun para kalimutan kung ano ang tama. Napagpasyahan po namin na ibalik pa rin ito sa inyo dahil hindi naman po namin pinaghirapan ang perang yan. Halata sa lalaking ito na nagulat nga siya sa naging sagot ni Louie. Hindi nga niya akalain na ganito ang kanyang maririnig mula dito. Pambihira, hindi ko akalain na sa panahon ngayon may mga tao pa rin pala na katulad nyo. Napakswerte mo iho dahil sobrang bait ng mga magulang mo. Dahil dyan, sige, ang lahat ng perang ito sa inyo na yan. Karapat dapat lang yan sa inyo dahil yan ang ganti sa kabutihang loob nyo. Natulala na lamang bigla si Louie at ang kanyang mga magulang. Para bang isang panaginip ang kanilang naririnig ngayon. Tama po ba kami sir nang narinig? Hindi po basta-basta ang halagang yan. Sobrang laki po talaga niyan para po ibigay mo sa amin. Hindi makapaniwalang sabi ng tatay ni Louie. Sigurado po talaga ako sa mga sinasabi ko, Manong. Wala na po kayong dapat isipin ngayon dahil ang perang yan ibinibigay ko na po sa inyo. Kayo na po ang bahala dyan. Pero sana lang po talaga sa maayos nyo po yung gamitin. Magiging masaya po ako kung talagang papabuti ang buhay nyo dahil dyan.
Natutuwa rin po kasi ako sa inyo dahil napakabuti niyong magulang. Hindi na nga talaga napigilan pa ni Louie at ng kanyang mga magulang na mapahagulhol sa sobrang saya. Pangako po sir, sisiguraduhin ko po na hindi po masasayang ang napakalaking tulong na ito. Gagamitin po namin ito sa maganda. Salamat po talaga sir. Biyaya ka po sa amin. Halos lumuhod nga si Louie sa sobrang pagpapasalamat sa lalaking ito. Hindi talaga kasi niya akalain na mangyayari ang ganitong bagay sa buhay nila. Pagka-uwi ni Louie at ng kanyang mga magulang, hindi pa nga nila maiwasan na mapaiyak sa sobrang saya. Kaagad silang nag-usap-usap hanggang sa napagpasya nila na ang una nilang gagawin ay lumayo muna sa lugar na ito. Noon pa man din kasi, gustong-gusto na nga nilang lumayo dito. Kaya ngayon na mayroon na nga silang pagkakataon, hindi na nga nila ito papalagpasin pa. Gamit ang perang mayroon sila ngayon, bumili sila ng bagong bahay sa malayong nayon. Kasabay nito, pinag-isipang mabuti ni Louie kung paano papalaguin ang perang ito. Alam din kasi nila na kung mananatili lang sila sa paggastos ng kung ano-ano, tiyak na mauubos ang pera nila. Hindi nagtagal ay nagsimula na nga si Louie ng munting pagkakakitaan nila. Nagbenta siya sa palengke ng mga karne. Mahirap man noong una, ngunit nagtulungan nga siya at ang kanyang mga magulang. Hindi naman sila nabigo dahil masasabi talaga na may kalakihan ang kanilang kinikita dito. Nagpatuloy lamang ang kanilang pamilya sa kanilang paghahanap buhay. At noong makaipon pa nga sila ng malaki, gamit din ang natitira pa nilang pera, sinimulan naman ni Louie ang pagpapatayo ng sarili nilang poultry ng mga manok at itlog. Katulad ng iba, nahirapan din talaga sila noong una. Pero sa determinasyon naman ni Louie na matuto at mas lalong palaguin kung ano man ang mayroon sila, talagang nagbunga ang lahat ng ito. Sa kasipagan nga nila, ay dumating sa punto na sila na nga rin mismo ang nagsusuklay ng mga itlog at manok sa napakaraming palengke at mga grocery store. Sa ngayon din, nagagawa na nga nilang pag-aralin sa magandang eskwelahan ang kapatid na si Jared. Pero sa kabila ng biglaang pagbabago ng kanilang buhay, nananatili pa nga rin nakaapak sa lupa ang mga paa ni Louie at ng kanyang mga magulang. Anak, hanggang ngayon talaga, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyaring ganitong bagay sa buhay natin. Buong akala ko kasi noon, mananatili na lang tayo na mahirap at tatapak-tapakan ng mga tao. Pero ngayon, sobrang komportable na ng buhay natin. Nagagalak na saad ng nanay ni Louie. Masayang-masaya rin po ako, Nay, na nangyari ito sa buhay natin. Tama po kayo. Noon po ay isang imahinasyon lang ito para sa atin. Pero ngayon, naging totoo na ito. Buti na lang po talaga. Mas pinili natin noon ang maging mabuting tao. Yun po ang naging daan kung bakit ngayon nararanasan na natin ang mga ganitong bagay. Tama nga po ang kasabihan na hindi habang buhay, inasa ibaba tayo. Sa pagiging masagana ngayon ng buhay nila, talagang nagagawa na nga nilang bilhin kung ano man ang kanilang kailangan sa buhay. Kung noon din ay kumakain sila kahit walang ulam, pero ngayon, kahit gaano pa nga kamahal ang pagkain na gusto nila, kayang-kaya na nga nila itong bilhin kahit ilan pa. Kahit masasabing masagana na ang buhay nila, hindi pa nga rin nagpakampante itong si Louie. Nagpatuloy pa nga rin siya sa kanyang pagsisikap. Hanggang sa lalo pa nga rin dumami ang kanyang mga negosyo. Sa ngayon, nagawa pa nga nilang makabili ng napakalawak na lupain. Noong magkaroon na nga rin sila ng sapat na pera, napagpasyahan nga ni Louie at ng kanyang mga magulang na gawing napakalaking resort ang lupang nabili niya. Napakalaking halaga ng kanilang ginastos dito. Ngunit kahit na ganoon, sigurado naman
na hindi ito masasayang dahil siguradong kikita ito ng malaki. Makalipas pa nga ang ilang taon, noong matapos ang pagpapatayo nila ng sarili nilang resort, hindi nga nagkamali dito si Louie. Dinubog nga talaga ng madaming kliyente at investor ang kanyang resort. Habang tumatagal din, ay mas lumalago talaga ang lahat ng mga kabuhayan ni Louie. Pero isang araw, noong si Louie ay nag-iikot-ikot sa resort na kanyang pag-aari, hindi nga niya inaasahan na parang mayroong mga grupo sa isang cottage na pamilyar sa kanya. Habang papalapit nga siya sa mga ito, doon nga niya nakilala kung sino ang mga ito. Sila pala ang kanyang mga dating kaklase noong high school. Tuwang-tuwa nga talaga siya noong makita niya ang mga ito. Pero noong siya naman ang nakita ng mga ito, sabay-sabay nga sila nagtawanan. Kaagad siyang nilapitan ng kanyang mga dating kaibigan na sila Joaquin at Benny. Aba Louie, malakas pala talaga ang loob mo, no? May reunion nga ang klase natin dati. Pero sino naman ang nagsabi na kasama ka dito? May nag-imbita ba sa'yo? Hoy kayo, may nag-imbita ba kay Louie? Di ba wala naman? O bakit nandito ka? At paano ka naman nakapasok dito? Bungad kay Louie ng dati niyang kaibigan na si Joaquin. May reunion pala kayo ngayon. Pasensya na, hindi ko alam. Tsaka hindi naman ako nandito para makisali sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang kasiyahan nyo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag nyo na akong intindihin. Sagot naman niya sa mga ito. Ano pang ginagawa mo dito? Alam ko na. Sigurado, kaya ka nandito. May balak kang hindi maganda, no? Gusto mong pati gamit namin, kunin mo. Gaya ng ginawa mo noon kay ma'am. Oy, ingatan niyo ang mga gamit niyo, ha? Nandito pala si Louie. Baka mamaya, maglaho na lang bigla ang mga gamit natin. Dahil mayroong malikotang kamay dito. Ingat kayo dito, oh. Sambit naman ni Benny. Ayaw na nga sanang pumatol pa ni Louie sa pamabastos ng mga ito. Pero hindi na nga niya kaya pang hayaan na hanggang ngayon, ganituhin pa nga rin siya ng kanyang mga dating kamag-aral. Para lang malaman nyo, kailanman, hindi ko ginawang magnakaw, gaya ng binibintang nyo sa akin. Alam nyo, Joaquin at Benny, sa sarili nyo, na kayo ang may gawa na nangyari sa akin noon. Pero kung hanggang ngayon, hindi pa rin kayo titigil sa mga ginagawa nyo sa akin, hindi ko na to kayang palampasin pa. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ako lang naman ang nagmamay-ari ng resort na ito. Kaya ako nandito. Mayroon akong inaayos sa sarili kong resort at wala akong balak na makisali pa sa inyo. Sa mga seryosong sinasabi ni Louie, bigla namang humagalpak ng tawa ang kanyang mga dating kaklase. Iba ka talaga, Louie. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagbabago. Grabe na talaga ang pag-iinghibang mo. Hindi na namin yan kinakaya. Sandali nga lang. Guard, pwede po bang palabasin mo itong lalaki na ito? Nanggugulo lang yan dito eh. Masyado nang nababaliw. Delikado yun para sa amin. Kaya kaladkadin mo na yun palabas. Wika ni Joaquin sa gwardiya ng resort. Pasensya na kayo, sir. Pero medyo malabo at ang mangyari yung gusto nyo. Baka po ako pa ang mawalan ng trabaho dito. Paano ko po ba siya papaalisin? Siya po kasi ang owner ng resort. Sagot naman ng gwardiya. Sa puntong ito, biglang natahimik talaga ang lahat sa sinabi ng gwardiya. Hindi nga sila makapaniwala sa kanilang narinig. Unti-unti na nga sila nakumbinsi na totoo pala ang sinasabi ni Louie, na siya nga mismo ang nagmamay-ari ng napakalaki at napakagandang resort na ito. Nagbulungan sila at halata nga sa kanila ang pagkapahiya. Sige na, hindi na ako magtatagal pa. Madami pa akong meeting. Magpaksay na lang kayo. At sana,
baguhin nyo na rin ang sarili nyo. Dahil hindi sa lahat ng oras, pwede nyo pang gawin sa kapwa nyo kung ano man ang mga ginagawa nyo noon. Magbago na kayo. Umalis na lang si Louie dito at naiwang tulala ang kanyang mga dating kaklase. Hindi pa nga sila makapaniwala na ngayon, napakayaman na nga ng tao na kanilang inaapilang noon. Kahit sobrang taas na nga nang naabot ngayon ni Louie, hindi pa rin niya ito pinagmamayabang kanino man. Patuloy pa nga rin niyang inaalala kung ano ang kanyang pinagmulan. Ipinangako niya na mananatili pa nga rin siya na mapagkumbaba. Pero hindi na nga niya hayaan pa na tapak-tapakan pa sila ng mga tao. Gagawin niya ang lahat para ipaglaban ang sarili, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang at kapatid. Sana po ay mayroon po kayo napulot na aral sa napakagandang kwento na ito. Huwag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.